ngayon, kakasuhan na ng plunder sa Sandigan Bayan si Janet Lim Napoles at 3 senador kaugnay ng pork barrel scam. Yan ay matapos ibasura ng Ombudsman ang motion for reconsideration ni na Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Ibinasura rin ang hiling ni Napoles na gawin siyang state witness. Live mula sa Office of the Ombudsman. May report si Joseph Morong. Joseph? Jessica, tuloy na nga yung pagsasampa ng kasong plunder o pandarambong laban sa 3 senador, Senator Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla, si Atty. Gigi Reyes at si Janet Lim Napoles at iba pa kaugnay ng pork barrel scam. Ito nga ay matapos i-deny lamang ng Ombudsman yung kanilang mga motions for reconsideration. Samantala, hindi na ginawang state witness ng Ombudsman si Janet Lim Napoles dahil lumalabas daw sa pag-aaral ng Ombudsman na isa siya sa most guilty. Nire-renovate na ang isang bahagi ng PNP Custodial Center na ayon sa source ng GMA News, magiging selda ni na Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla sakaling ipaaresto na sila para sa kasong plunder. Nakahiwalay raw sila mula sa karamihan ng preso. Meron na tayo na naka-ready yung ating headquarters service. Meron ng lugar doon sa ating custodial center na kung saan sila pagdadalhan. So may binagawa para sa kanila talaga? Meron talaga para sa kanila. Hindi umobra ang apela ni Enrile, Estrada, Revilla, Atty. Gigi Reyes, Janet Lim Napoles at iba pang akusado sa unang batch ng mga pork barrel scam case sa naunang resolusyon ng Ombudsman noong April 1. Na huwag silang kasuhan ng pandarambong o plunder sa Sandigan Bayan kaugnay ng multibilyong pisong scam. Dininay lamang ng Ombudsman ang kanilang motions for reconsideration. Sabi ng Ombudsman, inulit lamang ng mga respondent ang nasabi na nila sa kanilang counter affidavit. Pagtatanggol pa ng Ombudsman, hindi raw tamang duda lamang ang resolusyon nila dahil nakabase ito sa mga reklamo ng mga testigo, dokumento sa Priority Development Assistance Fund o PDAF, audit report ng Commission on Audit o COA, business ledgers, papeles ng mga NGO ni Napoles, investigasyon ng kanilang field investigators at maging ang mga inamin daw ng mga respondents. Dahil dito, kakasuhan na ng Ombudsman ang mga senador sa Sandigan Bayan anumang oras bukas. Nakahanda naman daw sina Enrile, Estrada at Revilla na harapin ang kaso sa Sandigan Bayan. Sinabi pa nga ni Enrile na kung papayagan, siya ang tatayong abogado para sa sarili. Ayon naman sa abogado ni Revilla na si Atty. Joel Bodegon, maaari silang umakyat sa Korte Suprema. Sabi ni Estrada, hindi na raw niya ikinagulat kung aabot sila sa Sandigan Bayan. Mukha naman talagang inevitable na yan eh. Ay, tuloy-tuloyan na. Sir, kasi Patutuluyan na kami. Nakikita naman ng Malacanang na isang mahalagang hakbang sa proseso ng hustisya ang desisyon ng Ombudsman. Umaasa ang palasyo na sa patuloy na pagbabantay ng taong bayan, makakamit ang hinahanap na katotohanan at hustisya. Bukod sa pagbasura sa apela ng mga sangkot sa pork barrel scam, hindi rin binagbigyan ng Ombudsman ang hiling na immunity at maging state witness ni Napoles. Dahil sa tingin ng Ombudsman, isa sa most guilty si Napoles sa mga respondents. Pero pinag-aaralan ng kanyang mga abogado kung may aapela pa nila ito. And we were already warned by the DOJ na talagang mangyayari yan. Because dahil sa lateness ng pagdating ng kanyang affidavit, dahil naman po marami namang nangyari. So ganun po yon. But of course, we are not losing hope na papakinggan kami ng government. Hindi na rin ginawang state witness ng Ombudsman sina dating Technology and Resource Center Director General Dennis Cunanan at 2 dating opisyal na National Agribusiness Corporation na sina Rodoro Mendoza at Victor Roman Cacal dahil hindi raw nito kailangan ang mga testimonya nila. Jessica, kung maihahain ng Ombudsman yung indictment sa Sandigan Bayan bukas ng umaga ay maaaring humabol ito doon sa schedule ng mga raffle at 11 o'clock tuwing Friday. Pero wala pa ngayon, ayon dito kay Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Cabotahitang yung kaso sa kanila. No? Pero yung warrant of arrest ay hindi magiging madali yung pag-i-issue niyan kasi normally merong 10 araw yung isang justice na makakuha ng kaso para pag-aralan kung nararapat bang magpalabas ng warrant of arrest, Jessica. Okay, Joseph, walk through mo nga kami dun sa possible scenario. Ano yung timetable na tinitingnan natin na ngayon nandiyan na sa Ombudsman? Anong susunod na mga hakbang possible? Alright. Pag lumabas na tayo dito sa Ombudsman at naihain na yung kaso sa Sandigan Bayan, kung bukas mangyayari yan, iraraffle
doon sa mga 5 division ng Sandigan Bayan yung kaso. For example, so kung 11 o'clock mangyayari yan, kung halimbawa makuha ng isang justice, for example, yaan ay kukunin na niya at meron siyang 10 araw para pag-aralan kung dapat ba magpalabas ng warrant of arrest. Yan yung bahagi ng Sandigan Bayan. On the part of the accused, itong mga senador na to, pwede silang maghain ng petisyon on certiorari. Ibig sabihin, sa Korte Suprema, ibig sabihin ng certiorari, Jessica, ang sinasabi, nirereklamo lang nila sa Supreme Court ay may grave abuse of discretion o sumobra sa kapangyarihan ng ombudsman. Kaya pwedeng ipatigil yung proceedings sa Sandigan Bayan. That's one option. Number 2 option is yung pagpa-file ng judicial determination of probable cause. Ito medyo complicated. Pag pinayagan kasi ng justice ng Sandigan Bayan yung motion nila for judicial determination of probable cause para sa issuance ng warrant of arrest, we will conduct another hearing to determine whether yung final na indictment ng ombudsman has basis and therefore the justice should issue a warrant of arrest, Jessica. Okay, so hindi pa inaasahan na maglalabas ng warrants of arrest? Joseph? Well, maybe not in the next 5 days. Kung halimbawa i-avail ng justice ng Sandigan Bayan, kung sino man yung makakakuha, yung nakalagay naman sa batas na 10 araw para pag-aralan yan. Of course, pwede naman siyang mag-act immediately. For example, pwede naman siyang halimbawa makuha niya ng umaga yung case ay issue the warrant of arrest in the afternoon. Pwede niyang gawin yan. Pero most likely ay i-avail yung 10 days to study whether a warrant of arrest should be issued for any of the accused, Jessica. Absolute ba yung non-bailable ang plunder? Kasi meron yatang mga opinion na nagsasabing depende sa strength of evidence. May mga instances, for example, I think dun sa PCSO case, ay merong pinayagan ng Sandigan Bayan to post bail, no? Ibig sabihin, in terms of possibilities, pwedeng mangyari yan. Pero kung halimbawa dito sa pork barrel cases, the justice who will handle this case should consider yung weight of evidence. So kung halimbawa pag-uusapan din na kung yung bang plunder automatically ay non-bailable, baka hindi rin. Kasi meron nga mga jurisprudence in the past or precedents in the past na kahit non-bailable yung offense ay nagpalabas pa rin, pinayagan pa rin ng korte na mag-post ng piyansa yung akusado, Jessica. In the meantime, yung ibang napolists, kasi marami ring mga senador, congressmen, officials na napangalanan dun sa iba't ibang napolist, no? Kasi malamang pag tinuluyan nga, sabi ni Estrada, no? Pag tinuluyan sila, ang tinatanong Chuck ng marami, kahit itong mga 3 senador, bakit kami lang? Marami naman nakalista dun sa iba't ibang napolists. Correct. Yung, lagyan muna natin konti sa perspective, Jessica, no? Yung pinag-uusapan natin dito na kaso na hawak ng ombudsman, hindi pa dyan nagpa-factor in yung mga napolists na mga listahan galing kay Janet Napoles at kung sino man na government official, no? Kasi nung time na ifinal na ombud ng DOJ yung kaso, yung reklamo sa ombudsman, wala pang lumalabas na ganyan. Ngayong meron ng lumabas na mga Napoles, yung mga testimonya at affidavit itong si Janet Napoles, it's up for the DOJ at NBI kung sino yung susundan nila based on these affidavits and the mga testimonies and documents, kung sino yung isusunod nila na reklamo. So, kung halimbawa may mga kritisismo na nagiging selective, it's for the DOJ to answer and to prove na they are not by filing cases dito sa mga nami-mention sa Napoles if the evidence warrants it, Jessica. Can the 3 accused senators use that in any of their petitions or motions kung entitled pa sila? Pwede ba nilang sabihin nyo? In fact, sa mga media interviews nila, sinasabi na yata nila yan Ba't kami lang? Marami pala kami. Meaning as a matter of defense, doon dito sa ombudsman, that will be too late because niresolve na nga ng ombudsman yung kanilang mga motions for reconsiderations and Ombudsman Morales has denied the motions for reconsideration. Ngayon, as a defense before the Sandigan Bayan, maybe it can be used as a strategy. Ito yung binabanggit nitong si dating Special Prosecutor Dennis Villagnacio na yung smoking the mirror strategy na parang the point is to confuse and para hindi mo marating yung threshold ng guilt beyond reasonable doubt, Jessica. Okay, interesting mapanood kung papayagan si Senator Juan Ponce Enrile, an accused
defend himself. I understand in history, bibihirang nangyari yan. Naaalala ko si Marcos yata nung araw, dun sa nalundasan case, di ba? Accused siya and then he stood to defend himself. Siya ang abogado ng sarili niya. Correct, Jessica. But you know, in terms of, kasi pinag-uusapan nandito yung magiging, kumbaga, dynamics sa Sandigan Bayan when we start to cover the trial. Mukhang ang initial inclination ng Sandigan Bayan is not to allow cameras. So kung halimbawa mangyari man na magdepensa itong si Senador Enrile, ay baka sa kwento na lang ng mga reporters at sa mga sulat ng mga nagredyaryo na nila makikita kung paano nag-perform itong si Senator Enrile. But of course, we can ambush interview him and then ask him about his experience. Or you can do the sketches afterwards. Maraming salamat sa'yo, Joseph Morong.